Hi guys, this is Alea Jan and welcome back to my YouTube channel. So for today's video, paano nga ba ako nagustuhan ng aking amo? So hindi naman agad sa bagong dating mo is magugustuhan ka na nila talaga. So ako nga sinabi ng katulong doon sa kabila na Indo na ako daw yung always tinatapik or pinag-uusapan nung nanay. So yung amo ko tsaka yung nanay doon. So nung mama nila. So, ako yung pinag-uusapan kasi nga dahil sa ugali ko. So, sabi ko sa katulong doon, wala akong pakialam. Basta sa sahod ako. So, paano? Tapos ngayon, hindi na ganun. Nakuha ko na yung loob niya. So, yung pinaka ko talaga nung una dito, pinaka ayoko is yung babae. Kasi nga, siya guys, nagsiselo siya sa akin nung bago ako dito. Sabi ng iba, overacting lang daw ako. Pero hindi, totoo yun. So, kasi yung amo kong lalaki nung bago ako, hindi ko lang alam, pero nung sinabi kasi ng amo ko, nung time na yun kasi guys, hindi ko pa alam yung yung katulong ka, hindi pa nagsisingin sa utak ko yung katulong. So nung time na yun, sinabi ng amo kong babae na sasama ka sa amin, kakain tayo sa labas. Sabi ko, hindi na, dito na lang ako kakain. Sabi niya, hindi, sasama ka. Siya yung nagpupumilit na sumama ako. Sabi ko, marami pa akong gagawin. Tapos sabi niya, mamaya mo na yan gawin pag uwi. So, sumama ako. Tinanong niya ako ngayon, kasi ang damit ko dito is yung maluluwag. So, tinanong niya ako, magpapalit ka pa ba ng damit? Ako naman, si abnormal, dapat pala hindi na. Ang ginawa ko, nagpalit ako ng damit na panggala ko. So, nagulat yung amo kong lalaki. Kasi nga, pumasok ako ng CR, nagpalit ako ng damit as in. Yung damit naman, hindi naman yung damit ko na jogging pants na malaki sa akin. Tapos yung damit ko is maliit. Yung hindi siya crop top, pero siya fit siya sa akin. So, paglabas ko ng CR, nakaganon yung amo kong lalaki sa akin. Nakatingin siya, hindi ko alam, nakasteady lang siya. Tumingin lang ako sa kanya saglit, tas yumuko ako, nakita ko yung amo kong babae nasa likod ng lalaki, nakatingin ng ganon. So doon na nagsimula na pinag-iinitan niya na yung amo kong lalaki. Nakakahiya kasi nga simula nung nangyari yon, lumabas na kami ng bahay. Nasa sasakyan, pinapagalitan niya yung amo kong lalaki, as in, nakakahiya kasi nga nag-away sila, nagsigawan sila na sa loob ng sasakyan. Tas ako, naganon-ganon ako ng kamay kasi syempre, nandun yung nahihiya ka ba? Bago pa lang ako, wala pa akong 1 linggo. Tapos ganon. So, pinapagalitan niya yung lalaki. Tas napikon yung lalaki. Sabi ng lalaki, sumigaw din yung lalaki sa kanya. Nung time na yun, hindi ko pa alam yung pinag-uusapan nila. So, sumigaw din yung lalaki. Nag-away sila. Tas nanahimik na naman sila. Ako sa likod, kasama ko yung bata. Hindi lang ako umuimi kasi hindi ko pa nga din kuha yung loob ng bata. Kasi 1 linggo pa lang ako. So, pagkatapos nung nandun na kami sa sa orderan, tinanong niya ako ngayon kung ano yung gusto kong orderin. Yung lalaki is kumuha ng number. Tapos sabi ko, may kanin ba dito? Tanga din ako. Hindi kasi ako pa kumakain ng noodles nung time na yun. Ang balahibo ko sa kilikili para naman nakita nyo na. So, tinanong ako ng amo kong babae. Sabi ko, may kanin ba sila? Tapos nakita ko yung kanin, medyo mahal siya. Nasa 90 ata or 80. Tapos yung noodles, yung wonton, ganyan. Or basta anong noodles is 69. So, tapos, sabi ng amo kong babae sa akin, sabi niya, hindi siya sumagot nung sinabi kong, anong gusto mo? Sabi ko, kanin. Tapos hindi siya sumagot. Tapos sabi niya sa akin, alam mo, kapag tanghali, hindi kami kumakain ng kanin. Sabi niya ganun. Puta talaga. So, ngayon, alam ko na yung ganun. So, sabi niya, alam mo, kapag tanghali, hindi kami kumakain ng kanin. Usually, kinakain namin noodles lang. So, gets ko na kung ano ibig niya sabihin. So, lumapit yung amo kong lalaki. Sabi niya, ano orderin mo? Sabi niya sa akin. Sabi ko, kanin. Tapos, sabi niya, sige, kunin mo na dyan. Tapos, nakita ko, mahal nga. Tapos, yun, yung amo kong babae, umirap. So, sabi ko, noodles na lang. Ay, malulubat na ako. Gusto ko pa magsalita. Wait, i-off ko tong niya. I-off ko yung, ayan. So, sabi ko, na lang. Sige, noodles na lang. Pili na lang kung ano dyan. Ayun, inorderan ako ng noodles. Tapos, yung alam mo yung nakakaputa, umorder siya ng noodles sa akin. Tapos siya bata. Tapos yung kanin niya, nangaasar siya. Yung kanin niya, yung pagkain niya is kanin as in. Tapos pinapakita niya sa akin. Sabi niya pa, gusto mo, hati tayo. Sabi niya ganun, alam mo yung nangaasar na parang gusto niyang iparamdam sa akin na
nung time na yun, katulong ka, dapat umasta kang katulong, ganyan. So sabi niya, gusto mo hati tayo? Sabi ko, hindi na, okay na. Sabi ko ganun. Nung time na yun, syempre, galing Manila, tapos yung ugali ko, ugaling ano din, kasi nga, hindi ako sanay na magpakumbaba, kasi hindi ko pa naman naranasan maging katulong. So yung trabaho ko doon is ako yung head, so medyo bossy ako. Nung time na yun, nag-a-adjust pa talaga ako. So, yumuko lang ako. Tapos hindi, promise, hindi ako kumain ng noodles. Kasi kapag bumibili nga ako ng cup noodles, sabaw lang yung kinakain ko dyan. Tapos yung katabaho ko, siya yung kumukuha ng noodles. Hindi talaga. Kaya nung time na yun, puro higop lang ako ng sabaw, tapos kinukuha ko lang yung dumplings. Tapos yung noodles, hindi ko makain-kain kasi ayoko. Pero ngayon gusto ko na yung noodles. Pero nung time na yun, hindi. Tapos ayun, hindi ko naubos. Talagang hindi ko nagalaw. Sabaw lang. Tapos tinitignan lang ako ng amo kong lalaki. Tapos yung babae, hindi ko alam anong pakialam niya nung time na yun. Kasi nakayuko lang ako, nagsisi ako na sumama ako. Tapos ayun, umalis kami. Tapos yung bata, tinake out yung pagkain niya kasi nga hindi siya kumain. Kaya naranasan ko noodles buong araw, ganun yung pagkain. Kasi nga pag uwi, yung pagkain ng bata na hindi niya naubos, hindi niya naman kasi ginalaw, hindi niya ginamitan ng chopstick, ganun, kumuha lang kami sa bowl na maliit, tapos hindi niya naubos. So, tinake out namin yung isang bowl na malaki. Tapos pag uwi, sabi ng amo kong babae, gusto mo, ito na lang yung pagkain mo sa hapunan, sabi niya ganun. Sabi ko, sige. Tapos ayun, noodles buong araw pagkain ko. Ayan, yun guys, medyo nagselo siya noon. Tapos pag uwi, nagalit na naman siya, tapos sabi niya pa sa akin nung nandun kami sa mall, gusto mo, alam niya na, wala pa akong alam, Diyos ko. Hindi pa ako umabot ng 1 linggo. Sabi niya, gusto mo umalis ka? Sabi niya ganun, mag-ikot-ikot ka muna, tapos mamaya, ka na lang, bumalik ka na lang sa amin. Sabi ko, hindi, sasama ako sa inyo. Kaya ayun, pumunta kami sa supermarket, tapos namalingke kami doon. Yung pinabitbit niya sa akin yung mga plastic pag uwi. Simula nun, hindi na talaga ako sumama sa kanila. Bahala kayo dyan. Tapos, yun, nahanap ko na kung ano yung kailangan kong gawin para magkuha ko yung loob niya. So, hindi ako nakikipag-usap na sa lalaki. Simula nung na naramdaman ko yung nangyari, di na ako nakikipag-usap sa lalaki. Kahit kami lang dito ng lalaki, hindi kami nag-uusap guys. Nandun ako sa kusina, wala akong pakialam sa kanya. Siya dito, bahala siya sa buhay niya. Hindi talaga, promise, hindi kami nag-uusap. Kaya, tas kahit na ngayon, kahit 1 taon, mahigit na ako 1 taon at kalahating 1.5 taon na ako, hindi kami nag-uusap ng amo ko lalaki. Tapos hindi kami yung phone number or WhatsApp, hindi kami nagte-text yan. Kung ano man yung gusto kong sabihin sa babae na tungkol sa lalaki is sa kanya ko muna, kung may tatanong ako sa lalaki, sa kanya ko muna, sa babae dumadaan yung tanong. Tapos yung babae, tinatanong niya sa lalaki. So, at least yun, wala nang selos kasi nga, niisip niya siguro bata ako, ganyan. Tapos nung bago ako dito, mataba-taba pa ako, kaya makulit pa. Alam mo yung cute pa ako tignan. So, tas ang nangyari, hindi na ako nakikipag-usap sa lalaki. Tapos, yumuyuko ako always. Parang alam mo yung nasa Middle East ako, ganun yung ginagawa ko. Kasi nga, naramdaman ko na yung ganun. Nagsiselo siya. Idudugtong ko na lang to kasi nga, naputol siya kasi lowbat ako. Ayan. Isa pa pala sa mga dahilan kung bakit nagustuhan ako ng amo kong babae is nagpapakumbaba na ako. Dati kasi maangas pa kasi nga hindi pa sanay, pero unti-unti sinanay ko yung sarili ko na gumamit ng matinong word katulad ng yes ma'am kaysa sa yeah dati. So ayan, natuto na din ako and tinry ko talaga na alam mo yung kahit nahirapan ako, lalo pag nakikita ko siya, nandun yung natataranta ako, minsan naiinis ako, hindi mo maintindihan kasi nga nakasimangot siya, so ikaw din mape-pressure ka. So ngayon hindi na ganon, so awa ng Diyos. Dati nape-pressure ako pag nandyan siya tapos naglalaro kami ng bata, parang ang bigat-bigat sa loob maglaro kasi nga iniisip mo baka magkamali ka, mapagalitan ka. So, isa din sa nagustuhan niya sa akin is yung bata. Alam nyo guys, yung mga amo dito is hindi sila mahilig sa bata. Hindi sila on hand. Pabayaan lang nila dyan yung bata. Kahit nga yung bata nagugutom na, ganyan. Wala silang pakialam. Kahit yung bata ngayon, anong oras na, 11:00 na, hindi pa nakatulog. Kasi nga, walang pakialam yung nanay kahit iniisip niya kinabukasan
yung bata is antok-antok. Gigising ng alas 7. So, walang concern. Kaya, nung nandito ako, tas nakita niya na inaalagaan ko always yung bata, hindi ko pinapabayaan, inuuna ko sa lahat ng bagay, is napanatag siya, and ngayon, magaan na yung trabaho niya. Tulog-tulog na lang siya. Kaya, doon din nakuha niya yung nakuha ko yung loob niya. And also sa pagluluto, ayan, nagustuhan niya yung mga pagkain na hinahanda ko. Siya naman nagsasabi niyan, pero nagustuhan niya yung timpla ko. And malinis sa bahay, sabi nga niya, nakikita niya, hindi ko na, alam mo yung naglilinis ako, limbawa yung lababo namin, dapat trabaho yan ng karpentero. Hindi ko sinasabi sa kanya na nilinis ko yan, hindi ko pinapumukha, pero alam niya na may nangyari dyan kung bakit matino na yung lababo. Kasi dati guys, pag naguhugas lang, doon yung nila, toothbrushan nila sa may toilet. Grabe, aapaw na siya. As in, konti na lang, ganyan na lang, aapaw na siya sa kasi nga barado na sa loob. Nandun kasi yung mga buhok, yung nila, kulangot na nanigas. Ayan. Tas lahat-lahat na ewan ko pa yung mga pinaglalagay nila doon. Bakit na yung lababo. So, nilinis ko yun. Tapos, pagdating niya, naghugas siya ng kamay ganyan. Ang bilis na ng daloy ng tubig. So, alam mo yung hindi niya sinasabi na salamat, ganyan. Pero, alam mo yung na-appreciate niya yung mga ganyang bagay. So, yun din yung nagustuhan ng amo ko sa akin. Kasi, hindi ko pinagmamalaki yung ginagawa ko. Pero, nakikita niya na may nangyari, ganyan. So, ano pa ba? Isa din sa nagustuhan niya sa akin yung pagiging ko ba, tinutulungan ko siya kapag may mga nakakalimutan siya, ako yung nagpapaalala, minsan ganyan, na alam niya yung parang may kusa ako kahit hindi niya sabihin na bukas may swimming yung bata, pero alam ko na Friday meron, kaya ako na mismo yung nag-aasikaso niyan, kaya pagising niya kinabukasan, nagpapasalamat na lang siya kasi nga magagahol na sana siya sa oras, pero dahil advance na ako mag-isip is nagagawa ko na. So sabi niya nga sa akin minsan, paano ko daw nalalaman, paano ko daw naintindihan, paano ko daw ganyan. So natutuwa siya sa ganong kusa ko. So yun yung kinakagustuhan niya din sa akin. Tsaka yung pagiging prangka ko. Kasi nga pag may ayaw ako. Ayan, sinasabi ko talaga. Tapos pag may gusto ko din. Kaya yung amo ko natutuwa sa akin. Kasi nga, tawag nito, pag sinabi ko yung isang bagay, gagawin ko talaga yan. Katulad nung sinabi ko sa kanya na birthday ko, lalabas ako kahit hindi ko day off. Sabi ko, absent ako. Ayun, pinayagan niya ako, tas hindi niya pinabayaran sa akin yun. So, yung mga usapan ba na give and take kami, pag siya din nakisuyo sa akin na late na ako makakauwi ngayon kasi mag-gym kami, ganyan. Siguro mga alas 11:45 na or alas 11:30. Sige lang, hindi niya ako nakikitang sumisimangot kapag late na natatapos. Yun yung nagustuhan niya din sa akin, hindi ako reklamador. Kasi iniisip ko, trabaho yan Parte yan ng trabaho ko. So, iniisip ko kasi, ngayon lang yan, bukas hindi naman yan ganyan. Iba naman bukas, baka bukas maaga ka. Yung advance, yung positive lang, iniisip ko lang, bukas, malay mo, maaga ka makatapos. Ayan, ganyan. So, hindi naman araw-araw na maintain na alas 11:30 ka matatapos. So, ayun lang guys. Thank you for watching and I love you all. Bye-bye. Pasensyahan nyo na gumagalaw ako. Nasa kwarto na kasi ako Kasi nagcha-charge. Kasi, yan. Thank you and I love you all. Sorry bawit na lang ako.